Pamana ni Lolo Felix. Naniniwala po ba kayo na may tagasundo sa mga taong mamamatay na? Ito raw ang palatandaan na malapit nang mamatay ang isang tao. Hindi ako naniniwala sa mga ganyang bagay noon. In fact, hindi ako naniniwala sa anything paranormal dati. Para kasi sa akin, walang basihan ang mga ito. Pero hindi ko lubos akalain na isang pangyayari pala ang babago sa pananaw ko at maging sa buong buhay ko. Ito ay nangyari 5 years ago nung panahon na nagkaroon ako ng kakayahang ma-predict ang kamatayan ng isang tao. Magandang araw, Sir Jupiter, at sa mga listeners ng Sitio Bangungot. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tricia, 30 years old, taga Mandaluyong. Isa po akong nurse at nagtatrabaho sa isang kilalang ospital na hindi ko na lang papangalanan dahil wala naman itong kinalaman sa kwentong isishare ko sa inyo. Dati po kasi ay sa isang home for the aged ako nagtatrabaho. Hindi kalakihan ang sweldo ko doon kaya naman nagtataka ang parents ko kung bakit ayokong umalis doon. Ilang beses na rin akong in-encourage ng auntie ko sa US na doon na lang magtrabaho. Mas malaki naman kasi talaga ang sahod ng mga nurses sa ibang bansa. Willing si auntie na ipetisyon ako dahil gusto niyang magkaroon ako ng mas magandang buhay. Pero hindi ko tinanggap ang offer niya. Nagtataka nga ang mga kaibigan ko sa akin. Kung ang iba ay nagkakandarapang makapagtrabaho sa ibang bansa, ito naman ako't ilang beses nang pinapalagpas ang pagkakataon na yun. Hindi naman sa patriotic ako, Sir Jupiter. Ayoko lang talagang umalis ng bansa. Mas gusto ko na malapit ako sa pamilya at mga kaibigan ko. Tsaka hindi ako mayaman. Hindi rin naman ako naghihirap financially. At higit sa lahat, malapit po talaga ang loob ko sa pinagtatrabahuhang home for the aged. Close po kasi ako sa lolo't lola ko, kaya may emotional connection talaga ako sa mga matatanda. Isa ako sa mga nag-alaga kina lolo't lola bago sila namatay. Mula pagkabata ay ramdam ko ang pagmamahal nila sa akin. Kaya naman sobra akong naapektuhan ng pagkawala nila. Pero nung nagtrabaho ako sa home for the aged, pakiramdam ko ay kasama ko ulit sina lolo't lola. Sobrang saya ko na napagsisilbihan ko ang mga matatanda sa facility. Kahit karamihan sa kanila ay moody, hindi po ako basta-bastang nauubusan ng pasensya. Tsaka sulit naman po ang pagod kapag nakikita ko ang ngiti sa mga labi nila. May mga oras din naman po na nakakausap ko sila ng maayos. At sobrang saya ko po sa mga pagkakataong yun dahil iba po ang wisdom ng mga matatanda. Ramdam na ramdam kong naiintindihan nila ako at ang mga pinagdadaanan ko. Sir Jupiter, napalapit po ako sa bawat matandang inaalagaan namin kaya sa tuwing may isa sa kanila ang namamatay, hindi ko talaga napipigilan ang sarili ko na malungkot. Ito po ang pinaka-challenging part ng trabaho ko kasi napakamigat po talaga sa loob. Pero pinipilit kong hindi maapektuhan ang trabaho ko
dahil may iba pang mga patients na kailangang alagaan. At sa lahat po ng pasyente namin, ang pinakatumatak sa akin ay si Lolo Felix. Hindi kagaya sa iba, madalas po ay tahimik lang siya. Hindi siya madalas na nakikihalubilo sa amin. Siyempre dahil likas sa akin ang pagiging malapit sa mga matatanda, ilang beses kong sinubukang mag-reach out sa kanya. Kinakausap ko siya tungkol sa kung ano-anong bagay. Minsan nga puro nonsense na lang ang itinatanong ko sa kanya. Gusto ko lang talaga na maging komportable siya sa akin. Sabi kasi sa akin ng mga older nurses, matagal na raw na walang pamilyang dumadalaw kay Lolo Felix. Mula raw nung ipinasok siya ng mga kamag-anak sa facility, hindi na raw siya dinalaw kahit minsan. Nagpapadala na lang daw ng pera, kaya naawa po ako sa kanya. Baka kaya siya hindi nagsasalita ay dahil malungkot siya. Kaya naman po sobrang saya ko nung kinausap na niya ako. Tipid siya kung magsalita at halos wala naman akong nakuhang detalyadong sagot sa mga tanong ko sa kanya. Pero ayos lang. Progress pa rin yun sa akin kasi kahit papaano, nakakausap ko na siya. Hindi ko lang po inasahan na magbabago ang lahat. Tuwing nagsasalita kasi si Lolo Felix, lagi siyang may sinasabing nagpapakilabot sa akin. Una niyang sinabi ay malapit na raw ang kamatayan ni Lolo Isidro. Sabi ko sa kanya, huwag siyang magsalita ng ganyan. Pero ang sagot niya, parte daw sa buhay ng tao ang kamatayan. Hindi ito mapipigilan. Pagkatapos noon ay naging tahimik na ulit siya. Kinabukasan pagkapasok ko sa facility, nalaman ko na lang na binawian na pala ng buhay si Lolo Isidro kagabi. Natagpuan itong walang buhay sa loob ng kwarto nito. Marami sa amin ang nalungkot dahil kilala si Lolo Isidro sa pagiging mabait. Nakikinig din siya sa mga hinaing namin at napakarami ng baong words of wisdom. Pero nung oras na yun, hindi ko napigilang isipin ang sinabi ni Lolo Felix. Para kasing nahulaan niya ang pagkamatay ni Lolo Isidro. Pero inisip ko na lang na baka coincidence lang. Imposible naman kasing may makahula sa kamatayan ng isang tao. Ngunit muli pong nasundan ang panghuhula ni Lolo Felix nang minsan niyang sinabi sa kasama kong nurse na mamamatay raw ang nasa kabilang kwarto niya. At kinabukasan nga po, nangyari ang kanyang sinabi. Nang maabutan ring walang buhay sa loob ng kwarto, si Lola Fedelina. Naisip ko na baka hindi na po yun coincidence. Baka may something talaga si Lolo Felix na nagiging dahilan upang mapredict niya ang kamatayan ng isang tao. Isang araw habang pinapaliguan ko si Lolo Felix, itinanong ko sa kanya kung bakit niya nahuhulaan ang pagkamatay ng mga kapwa niya matanda sa loob ng facility. As usual, hindi pa rin siya nagsasalita. Tulala lang po siya habang nilalagyan ko ng shampoo ang kanyang ulo. Sa totoo lang, hindi ko rin naman ini-expect na sasagot siya. Para kasing hindi niya gugustuhin malaman ko ang sagot sa aking tanong.
Pero bigla siyang nagsalita at ang mga sinabi niya ang nagbigay ng kilabot sa akin. Ayon sa kanya, mula pagkabata ay mayroon na raw siyang kakayahan na malaman kung mamamatay na ang isang tao. Maraming palatandaan. Una na doon ay kakaiba raw ang bigat na kanyang nararamdaman pag nakikita niya ang taong ito. May nakikita raw siyang parang itim na hangin na nakapalibot sa katawan nito. At kapag sobrang dilim na raw noon, ibig sabihin, napakalapit na ng kamatayan nito. Kung minsan naman ay may nakikita siyang mga kaluluwang nakasunod sa taong ito. Ang hula niya, ito raw ang mga malalapit na kamag-anak na magsisilbing sundo nito once na namatay na ito. Ang pinakamatinding palatandaan ay kapag nakita na niya si kamatayan. Hindi raw ito kagaya ng mga nakikita natin sa pelikula o telebisyon. Para lang daw itong isang madilim na aparisyon. Isang anino, pero kapag nakita mo na siya, malalaman at mararamdaman mo kaagad na siya si kamatayan. Hindi ko lubos na mapaniwalaan ang mga sinasabi niya. Sa totoo lang, Sir Jupiter, hindi ko masyadong binigyan ng pansin ang mga sinabi niya noon. Marami kasi sa mga matatanda sa facility namin ang ulyanin na at kung ano-ano na lang ang sinasabi. Pero nakuha ang atensyon ko nang sabihin niyang matagal na raw niyang napapansin ang isang madilim na hangin na nakapaligid kay Nurse Angie. Mag-iisang linggo na raw yun at habang tumatagal, padilim raw ng padilim ang hanging nakapaligid dito. Hindi ako nakapagsalita. Pero aaminin ko, may parte ng isip ko na naniniwala na sa kanya. Sasabihin ko sana kay Nurse Angie ang tungkol sa sinabi ni Lolo Felix, pero naisip ko na baka matakot lang siya. Worse, baka nga magalit pa siya sa akin. Kaya nagdasal na lang ako na sana'y mali si Lolo Felix, tsaka wala naman talagang basihan ang sinasabi niya. Nakahinga ako ng maluwang nang lumipas ang isang linggo at wala namang nangyaring masama kay Nurse Angie. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka nga ulyanin na si Lolo Felix, kaya't kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig niya. Kagaya ng dati, tahimik pa rin siya at nakatingin lang sa kawalan. Kapag kinakausap namin siya, tipid pa rin siya kung magsalita. Mabuti na lang at wala na siyang iba pang sinabi tungkol sa kamatayan. Pero isang araw, Sir Jupiter, muling nagkatotoo ang hula ni Lolo Felix. Kasalukuyan ko siyang pinapakain noon nang bigla akong nilapitan ng isa sa mga kasamahan kong nurse. Sinabi niya sa akin na nabangga raw sa isang truck ang motor na sinasakyan ni Nurse Angie papasok sa trabaho. Sinubukan raw itong itakbo sa ospital pero dead on arrival ito at ang asawa nito na siyang nagmamaneho ng motor. Pinagpawisan ako ng malamig at nanginig ang aking katawan sa narinig ko. Kasabay noon ay napalingon ako kay Lolo Felix na walang mababasang ekspresyon sa mukha. Para bang in-expect na talaga niya ang nangyari. Naalala ko na naman ang sinabi niya sa akin tungkol sa itim na hangin na nakapaligid kay Nurse Angie. Muli ko siyang tinanong kung totoo ba ang mga sinabi niya.
Ang sagot naman niya, may mga bagay raw sa mundo natin na mahirap ipaliwanag. May mga bagay na hindi kayang abutin ng siyensya. Pero totoo raw na nangyayari ang mga ito. Hindi naman daw niya ako pipiliting maniwala sa kanya, pero isinusumpa niya na nagsasabi talaga siya ng totoo. Hinamon ko sa kanya na patunayan niya ang sinasabi niya sa akin. Itinuro ni Lolo Felix ang kanyang kanang mata. Tingnan ko raw ng malapitan upang malaman ko ang sagot sa tanong ko. Aaminin kong medyo na-weirduhan ako, pero dahil na rin siguro sa curiosity, ginawa ko ang sinabi niya. Inilapit ko ang sarili ko sa kanyang kama at maiging pinagmasdan ang kanyang kanang mata. Wala naman akong nakitang kakaiba, pero bago pa man ako matapos, bigla na lang sumuka si Lolo Felix. Nagkalat ang kanyang suka sa aking katawan, sa mukha ko at tumalsik rin sa aking mga mata. Malagkit po ito. May kasama pang plema. Hindi naman ako nandiri dahil sanay na ako sa mga ganitong pangyayari sa trabaho ko. Pero nagulat lang ako kasi masyado akong focused nun sa pagtingin sa mata niya. Napansin ng kasamahan kong nurse ang nangyari. Kaya sinabi niyang siya na raw ang magpapakain kay Lolo Felix para makapaglinis na ako. Sir Jupiter, para sa akin ay wala lang ang pangyayaring yun. Ang hindi ko po in-expect, ang simpleng experience na yun pala ang magpapabago sa takbo ng buhay ko. Napansin ko na parang nanlalabo ang paningin ko at sumakit ang ulo ko. Kaya naman po umuwi na lang ako para magpahinga. Hindi rin ako nakapasok sa trabaho kinabukasan dahil masama pa rin ang aking pakiramdam. Medyo blurry rin ang vision ko noon, kaya naman sabi ko sa sarili ko, pag hindi pa rin bumuti ang kalagayan ko bukas, magpapatingin na ako sa doktor. Pero parang milagro po na bumalik sa normal ang pakiramdam ko kinabukasan. Malakas at masigla na ulit ako. Malinaw na rin ang aking paningin. Ang akala ko nga ay okay na ang lahat. Yun pala. Nagsisimula pa lang ang aking kalbaryo. Papasok na ako noon sa trabaho. Nakasalubong ko ang landlady namin na si Aling Lorna. Nagwawali siya noon sa labas ng bahay nila. Binati niya ako ng magandang umaga at binati ko rin naman siya pabalik. Kinamusta niya ako kasi napansin raw niyang hindi ako pumasok sa trabaho kahapon. Alam rin niya na umuwi akong masama ang pakiramdam ko nung isang araw. Ang sabi ko sa kanya, okay na ako. Baka masyado lang akong napuyat sa trabaho, kaya ako nagkasakit. Magpapaalam na sana ako, Sir Jupiter, nang bigla kong napansin ang isang itim na hangin na nakapalibot sa katawan ni Aling Lorna. Sobrang weird po nung tingnan. Para siyang usok na hindi nakikita ng iba maliban sa akin. Nagtaka si Aling Lorna kung bakit bigla akong natigilan. Hindi ko siya sinagot at mabilis na lang na umalis. Buong araw ay hindi maalis sa isipan ko ang nangyari. Ramdam ko kasi na may hindi pangkaraniwan sa nakita ko. At para bang hindi pa yun sapat, may isa pa akong nakita sa araw na yun. Papasok na sana ako sa kwarto ni Lolo Fred upang ipainom sa kanya ang mga gamot niya. Pero natigilan ako sa may pintuan
nang makakita na naman ako ng maitim na usok na nakapaligid sa kanya. Hindi kagaya ng nakita ko kay Aling Lora, mas maitim po ang hangin na nakapaligid kay Lolo Fred. Halos hindi ko na nga siya makita dahil dito. At ilang segundo lang ang nakalipas ay naghihingalo na siya. Nakita ko siyang pilit na hinahabol ang kanyang paghinga. Mabilis kong tinawag ang mga kasamahan kong nurses upang saklolohan si Lolo Fred. Nanigas na po kasi ako noon at wala na ako sa sarili. Tumakbo ako palayo at dumiretso sa may maliit na chapel namin. Nagdasal ako ng nagdasal kasi hindi ko maipaliwanag kung ano ang nangyayari sa akin. Naguguluhan ako. Natatakot. Sir Jupiter, napansin ko rin po na sa paglipas ng mga araw, paitim ng paitim ang hangin na nakapalibot kay Aling Lorna. Umabot sa point na sinasadya kong hindi na lang tumingin sa kanya. Hanggang sa isang araw nang umuwi ako, nabalitaan ko na lang na wala na raw si Aling Lorna. Nag-away raw ito at ang asawa nito. Iyak nang iyak si Aling Lorna dahil muntik raw itong pagbuhatan ng kamay ng asawa. Dahil dito ay inatake ang matanda sa puso. Isinugod sa ospital, pero kaagad namang binawian ng buhay pagkalipas lang ng halos 1 oras. Dahil sa mga nangyari, muling pumasok sa isip ko ang mga sinabi noon ni Lolo Felix. Nagmamatch kasi ang mga kwento niya sa mga nangyayari sa akin. Naalala ko rin nung sinukahan niya ako habang tinitingnan ko ang kanan niyang mata. Tumalsik pa nga noon ang malagkit at maplema niyang suka sa mata ko. Isang gabi tiningnan ko ang aking refleksyon sa salamin. Nag-focus ako sa mga mata ko at kapansin-pansin po ang isang nunal sa lower right ng 2 kong mga mata. Kung hindi mo titingnan ng maigi, hindi mo rin ito mapapansin. Para lang kasi itong maliit na tuldok. Pero nakakasiguro akong wala yun doon mula sa pagkabata ko. Hindi kaya lumitaw lang yun mula nung tumalsik ang suka ni Lolo Felix sa aking mga mata. Parang imposible ang mga naiisip ko, Sir Jupiter. Naisip ko pa nga na baka nahihibang na ako. Imposible. Pero wala na akong iba pang maisip na explanation sa mga nangyayari sa akin. Kaya naisip kong pilitin na si Lolo Felix na sabihin sa akin kung ano ang nangyayari. Sa mga nakalipas na araw, wala na kasi sa amin ang nakakausap sa kanya. Mas naging tahimik na siya at hindi na sumasagot pag tinatanong namin. Pero kailangan ko siyang pilitin. Kailangan ko ng kasagutan. Kailangang may gawin ako upang masolusyonan ang problema ko. Habang papasok sa trabaho, iniisip ko kung ano ang gagawin ko upang makakuha ako ng sagot mula kay Lolo Felix. Nagko-commute po ako noon nang may nadaanan akong aksidente. Isang motor at kotse ang nagsalpukan. Duguan ang driver ng motor, halatang wala ng buhay. Napakaraming tao ang naroon. May pulisya at ambulansya. Pero sa gitna ng lahat ng gulo, hindi nakaligtas sa paningin ko ang isang malaking bulto na kulay itim. Nakatayo ito malapit sa driver ng motor. Para lang itong aparisyon na hindi nakikita ng iba. Kinabahan ako nang ma-realize ko kung sino ang nakita ko. Tumalikod ako at napa-sign of the cross. Tama pala talaga si Lolo Felix. Mararamdaman at malalaman mo talaga
pagkaharap mo si kamatayan. Hanggang ngayon ay tumataas pa rin ang balahibo ko pag naaalala ko ang pangyayaring yun. Pagkarating ko sa trabaho, agad kong hinanap si Lolo Felix. Ayokong magsayang ng oras. Gusto ko agad siyang makausap. Dumiretso ako sa kwarto niya pero wala siya doon. Nagpaikot-ikot ako sa facility pero wala talaga siya. Hanggang sa sinabi ng isang nurse ang balitang gumulantang sa akin. Binawian na raw ng buhay si Lolo Felix kagabi. Kapansin-pansin raw ang panghihina nito. Hanggang sa bigla na lang daw itong pinangapusan ng hininga. Sinubukan nilang iligtas pa si Lolo Felix pero huli na talaga. Wala na silang nagawa upang pigilan ang pagkamatay nito. Hindi ako nakapagsalita. Sobrang shock ako sa aking nalaman. Paano siya namatay? Wala naman akong nakitang itim na hangin na nakapaligid sa kanya. Araw-araw kaming nagkikita pero wala akong nakitang mga multong nakapaligid sa kanya. Hindi ko rin nakita ang aparisyon ni kamatayan sa tabi niya. Sir Jupiter, naisip ko hindi kaya matagal nang napredict ni Lolo Felix ang araw ng kanyang pagkamatay. At dahil dito, sinadya niyang ipamana sa akin ang kakayahan niya. Pero hindi ko naman po ito gusto. Kailanman ay hindi ko hiningi ang ganitong klaseng ability. Bakit ko gugustuhin mapredict ang pagkamatay ng isang tao? Nakakatakot na bagay ito para sa akin. Lumipas ang mga araw at wala na akong nakitang itim na hangin o kahit anong signs ng kamatayan. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko si Lolo Felix. Araw-araw kong ipinagdasal ang kaluluwa niya. Higit sa lahat, ipinagdasal ko rin na sana'y mawala na ang kakayahang ipinamana ni Lolo Felix sa akin. Nasa simbahan ako noon. Nasa unahan ko ang isang matandang babae na naglalakad ng nakaluhod. May dala siyang rosaryo, umiiyak at taimtim na nagdarasal. Unang tingin ko pa lang sa kanya, mabigat na ang pakiramdam ko. Hanggang sa unti-unting lumitaw ang sobrang itim na hangin sa paligid niya. Siguro'y 1 minuto lang ang lumipas nang bumulagta siya sa sahig. Nagkagulo ang mga tao sa simbahan. Marami ang sumaklolo. Ako naman ay nanatiling nakaluhod. Hindi makagalaw. Gulat na gulat pa rin sa nasaksihan. Narinig ko ang sigawan nila na patay na raw ang matanda pero halos wala ng ibang nagrehistro sa utak ko. Sir Jupiter, nung araw na yon, nagdesisyon akong mag-resign na sa pinagtatrabahuan kong Home for the Aged. Hindi ako sigurado kung makakatulong ito sa akin, pero kailangan kong lumayo sa lugar kung saan mas lalo kong maaalala si Lolo Felix. Sinubukan akong pigilan ng mga katrabaho ko pero buo na ang desisyon ko. Simula nung umalis ako doon, dumalang ang mga weird na pangyayari sa buhay ko. Hindi rin ako tumigil sa pagdarasal. Paminsan-minsan ay may nakikita pa rin akong itim na hangin na nakapaligid sa isang taong hindi ko naman kilala. Minsan nga, nakakasalubong ko lang sa daan. Naging normal na bagay na lang ito para sa akin. Ayon kasi sa nakausap kong paranormal expert, nabuksan raw ang aking sixth sense.
Pero sa tulong ng dasal at matatag na pananampalataya ko sa Diyos, unti-unti na pong bumabalik sa normal ang buhay ko ngayon. Kahit na hindi pa talaga completely normal, alam kong darating ang araw na magiging mas maayos rin ang lahat. Sana po nagustuhan niyo ang kwentong isinare ko sa inyo. Salamat po sa pagkakataong ito at God bless po sa ating lahat. At ngayon naman, eto na ang inyong paboritong portion. Shout out kay Garcia Daisy, Tess Aguilar, Ansale Garcia, Maria Ana Villa, Daisy Flores, Rizeline Davida, Shasha Sudario, Mary Ann Calma, Mayumi Makisig, Colette, at kay Rose Days Alun. Basahin naman natin ang ilan sa magagandang comment mula kay na Roxanne Astillero at Imelda Culucar. Sabi ni Roxanne sa kwentong Anino sa Bahay, ang gandang birthday gift naman po nito, Sir Jupiter. Salamat po sa pag-share ng story ng bahay po namin. Nabasa din sa wakas, send po ako ulit ng iba pang horror stories. Sabi naman ni Imelda, magandang umaga or magandang gabi sa mga avid listeners ng Sityo Bangungot. Lagi akong nakikinig ng mga true horror stories nyo kasi nakakawiling makinig, nakakawala ng pagod habang naglalaba ako. Sa mga hindi po nabati at nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan nyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot. Ito po ang inyong lingkod, Jupiter. Nagpapasalamat.